ko, mga kababayan mong sir. Ay, malaki po ang kinita ngayon. Gawa ng This is Jam, po sa the Filipino channel ang inyong pong lingkod. So today is June 23, 2026 at tayo ngayon ay papunta dyan sa may Tansa Family Medical Clinic, dyan yan sa may P. Tuazon Boulevard, San Martin de Porres, Cubao. At dadalhin po natin sa may Preston Residences, sa may Aurora Boulevard, Valencia, New Manila, Quezon City po yan. Okay? So magbabalik po tayo mamaya konti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po. Ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Ano po? Kaya naman sa kasakaliman po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organisasyon sa government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po na pinag-uusapan dito ay pabong dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Ito na sa Senado, muli ang House Constitution Team, pangunguna ni Representative Derby Luistro, in-house prosecutor, at ang mga abogado ni Vice President Sara Duterte para sa ikatlong araw ng pre-trial conference kung saan inamarkahan ang mga ebidensya na gagamitin exhibits o pruweba sa gitna ng impeachment trial. At dito ay minamarkahan na yung mga ebidensya. Yung mga magkabilang kampo, mali-mali at muli ng mga dokumento ang inakyat dito sa Senado at ipinasok sa sinig na pagdarausan o pinagdarausan na ng closed door na pre-trial conference. Sa panayam, sinabi ni Congresswoman Luistro na maayos na naidaos ang pangalawang araw ng pre-trial conference kahapon at wala namang naging pagtatalo sa kanyang pagkakaalam. Ngayong ikatlong araw, sabi ni Luistro, gusto nilang pabilisin ito at tapusin na, pero alanganin dito na matatapos sila ngayon ng araw dahil anya libo-libo ang mga dokumento ng magkabilang panig, particular patungkol sa Article 1 o yung kaso laban sa Vice Presidente ukol sa di umano ay pag-abuso at maling paggamit ng confidential funds at para din sa Article 2 na ukol sa paratang na may unexplained wealth si Vice President Duterte. Sabi ni Luistro, in-adopt ng defense team ni Vice President Duterte ang marami nilang dokumento sa panig ng prosecution at inukani nila ang markings ng common exhibit para mabilis. Dahil sabi niya, pareho lang naman yung mga dokumentong gagamitin pero umayaw ang defense team dito. Kaya separate markings pa rin sila kahit similar documents ang gagamitin. Sa panayam din dito sa Senado, sinabi ni Attorney Michael Poa, tagapagsalita at miyembro ng defense team, malabo silang matapos sa pre-trial conference ngayong araw at maaari silang abutin hanggang sa Webes. Sa pagtanggi naman nila sa common markings sa exhibit, sinabi ni Poa na nagiging maingat sila sa mga dokumento at gusto nilang gumamit ng sarili kahit kapareho lang ng nasa prosecution. Ako si Nate Sada, Mexican, ito sa radio, DCWD, Balitang Totoo. Thank you, Limpa. Gusto ko, abutin pala ng kalahating taon. Oo. Itong, ano pa lang to, pre-trial conference. Pre-trial conference, I Wala think pa yung hanggang actual Thursday trial. nga daw eh. Oo. July 6, abangan natin. Kung di pa dito Ang request, July 6. Ang request ng pareho, yata defense and prosecution, at least 30 days ng trial, no? Ibig sabihin, talaga kung aabot ito mga Setyembre o baka mas matagal pa nga. Depende talaga sa mga ihaharap nila. Ang daming mga witnesses pala, May magkabilang. surprise witnesses pa eh. Oo. Pero kailangan 3 days. 3 days, sabihan meron itong sabihan. secretariat. So, mas marami ang witnesses ng defense, ha? Kumpara mo sa prosecution. Pero hindi natin masabi. Habang, of course, tumatagal ang panahon, baka magdagdagan yan. Dahil sabi nga, may mga surprise witnesses. Ano ba yung surprise witnesses? Yung hindi mo napapangalanan o bibigyan ng identity muna, no? Dahil daw sa protection. Ayan. Kakagulat naman yun. Surprise! Biglang, ha? Hindi mo inakalang witness, no? Minsan Nangyari yan kasi kaya, ano nung nato tayo sa impeachment trial ni Presidente Joseph Estrada. meron. Si, yung taga-bangko, si Clarissa Ocampo. Yes. Yan wala dun sa, kasi alam mo naman yung naging proseso, dalawa kasi yung mode ng pag-transfer sa Senado. Dadaan sa hearing, plenaryo, pero merong tinatawag na express lane. Ito yung agad-agad ng pinagputuhan ng marami kay Speaker Manny Villar. Yes. Ay transfer na agad yung impeachment, na-impeach agad si Paolo Estrada at na-transfer sa Senado. Yun nga, dumating na si Strategiya din kasi yun eh. Clarissa Ocampo. Ayon sa ilang mga nanunuri noon,
dapat hindi napayagan kasi bago impormasyon ito. Hindi kasama doon Sa sa pangalan sa article nag-explain. of impeachment. Ang problema lang, dahil andyan na yung public clamor, kasi wala po sa original na articles of impeachment. Kaya maingat ngayon eh. Mhm. Apat ito eh. Ito po ay sa susunod na impeachment na maghihintay ka na naman ng 1 year. Oh, although sinabi din, ito rin yung mga argumento, basta daw related pa rin doon sa usapin ng impeachment o ng Dito na tayo. mga na. To attend Di ba meron na dati, di ba? Sabi Oo. fit for trial, okay na. trial. Pero ngayon may isa pang panibago na gagawin sa mga eksperto pa rin, mga doktor. So, kaya nga, parang kung iisipin mo, napaka ganda rin yung proseso, di ba? Na bibigyan talaga lahat ng karapatan, di ba? Ng nasasaktan. At buti, nabibigyan nga sila ng karapatan sa mundo. Kasi yung mga namatay, Yun na nga. tapos na eh. Kahit mabigyan ngayon ng naghihintay sila ng kamatayan, hindi na mababalik ang buhay yung kanilang mahal sa buhay. Yun ang kinakasama ng loob, kaya kasi sinasabi ng mga kaanak dito, di ba? Paki-make sure, di ba, na sana makita namin ang hustisya habang nandyan sa kulungan si dating Presidente Rodrigo Duterte. Kaya makikita mo, babatay po natin dalawa eh, yung mag-ama eh. Sa ICC at dito sa impeachment Ang gastos? court. Parang ang gastos ng laban ngayon ni VP, no? Para sa ama. Yung isa, ano pa to euro. O may reaction siya doon sa Oh, krimen sa Tacloban oo nga teka. Sinasabi niya na parang nangyayari ito dahil may failure ang gobyerno ng intelligence gathering ba? Yes, hindi daw ito mangyayari kung nakatutok ang gobyerno. Pero, syempre, ito yung... Reaction po niya. Yun ang reaction niya. 9:53! Teka lang! Andito na si Mark Macalala at si Vice President Sara Duterte. Ay, ito pala detalye. Ito na yung detalye. Nagpahig ng pagkabahala sa insidente ng pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City. Detalye, Mark Macalala. Pinag-uusapan namin ni Mariconi. Go ahead. Sakto, narinig ko kayo eh. Oo, oo. Hindi na lang Mas po. kumpleto ka na. Ang kinabahan. Oo. Hindi na lang po at kinabahan ni Vice President Sara Duterte ang pamamaril na nangyari sa San Jose National High School sa Tacloban City na nasabi ng tatlong individual. Kasamahan niya ngayong araw sinabi ni Duterte na dapat ay maprotektahan ang mga bazaran sa radical influence sa labas ng paaralan, online platforms at mga individual na nananamantala ng pagiging vulnerable ng mga kabataan. At si Duterte pinapakita ng Duterte ang kapiguan ng pamahalaan pagdating sa intelligence gathering at pagtukoy sa mga posibleng banta sa buhay. Kita niya, walang magulang ang nagkakain mabiktima ng karasan ang kanilang mga anak. Kaya naman dapat matigil na ang pagiging reactive ng pamahalaan na umaaksyon lang kapag di nawawala ng buhay. Dapat anyang magsilbing wake-up call sa administrasyon ng residente para makapagpaguyod ng mga banda, mga ngalaga o magpuprotekta sa mga mag-aaral. Ako si Mark Macalala ng CBA, Super Radio, isinomalting balitang totoo. Salamat, Mark Macalalan. Thank you, Mark Macalalan. Ayun po, yun ang detalye na po. Buyan, Vice President Sara Duterte. Kabiguan ng gobyerno. Antayin natin BBM. ang sagot ni Ate Yusek. Si Yusek Claire. Sasagot ba? Sasagot? Malamang sasagot. Papasagutin niya ng media ng Malacanang naman mamaya. Dapat may nabanggit tungkol sa buhay. Dapat nababanggit niya na mas maraming buhay din ang naghahanap ngayon ng Ate, yung napag-usapan nga natin yun dun sa kaso pa rin sa war on drugs, di ba, na kinakaharap ng kanyang ama dyan sa ICC. Dito, makikita natin yung role o papel ng magulang sa... Kasi ngayon naging, sabi ko nga, nagkaroon tayo ng internet yaya. Nakikita nyo sa, ayan, may mga nakasabay naman siguro sa mga restaurant. Dati, di ba, kahit paano, maaabala ka sa pag-iyak ng mga bata, may kasamang yaya. Ngayon makikita mo, Bibigyan mo lang ng iPad, no? internet yaya, tatahimik. Pero, tingnan natin, ano po ang nauupo ngayon sa kanila. Lalo na itong dalawang minor na involved dito sa nangyari sa Tacloban City. Ang sinasabi, madalas daw itong may mapanood ng mga violenting rock band. Ganon. Na yung mensahe ng kanta ay karahasan. O kaya may mga napapanood sila na alam mo naman pag pelikula sa Western culture, walang respeto sa magulang yun. Alam mo, Mura nga yung magulang eh. alam mo ngayon, may pag-aaral. Dapat maging
na tayo sa paggamit ng mga Totoo. bata. Alam mo, ang pag-aaral ngayon, partner, dito sa paggamit no, ng mga kabataan ng internet, social media accounts, yan may kaakibat na na sinasabi nilang digital cocaine. Anong ibig sabihin nun? Digital cocaine. Yes, nakaka-addict na, Oo. di ba? Nawawala na sila doon sa, kumbaga yung kanilang memorya, umiikli, di ba? Yung kanilang cognitive ba? At saka pati yung yung patience. Kaya minsan pag tinanggalan mo ng gadget yung bata, nagwawala. Yung iba di ba? nga bakit ang tatapang daw? Lumaki sila na meron silang unlimited lives. Hindi, akala nila. Yun ang iba. Naglalaro sila Akala nila, Di ba? yung laro sa ginagawa nila. Minsan nakita mo ba, napaka-violent, puputok, di ba yung mga puro dugo, yung mga ganyan, di ba? Akala nila siguro ganun din, no? Meron ka pang extra life. Pag totoong buhay, kaya ingatan po natin yung perception dahil hindi pa mature ang mga utak ng mga bata. Kaya tayo nandyan para tumabay sa kanila. So yung inyong wifi, gawin nyo hanggang 9 lang. Di ba? Para sa Oo. pag-aaral lang nila. Okay, balitang hali. Tuloy-tuloy ang balitaan sa Balitang Hali, 11 a.m. sa GTV. Sabayanan po ang aking partner. Nasa pupunta siya sa Tacloban. kausap ko kanina si Ram. Abangan si Panchusa, susunod na. Oras alas 9:57. Panunuan. Walang personalan. Bukas ulit araw ng Miyerkules. Imbitahan namin kayo alas 9 hanggang alas 10 dito sa Super Radio DCWB. Walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan. Noon Noon at ngayon, serbisyong totoo. Kaya nga doon sa petition ni Senator Alan Peter Cayetano, this issue was raised. Maliwanag na sinabi niya doon sa kanyang petition na paano na magiging threshold. Ito ba ay two-thirds of all the members, two-thirds of those who are not without not within the coercive power of the Senate o paano. So hanggang ngayon, lahat tayo ay suspended animation. Ano nga ba ang mangyayari sa bagay na ito? Hindi po ba ang Senate as a trial court ang magde-decide nito within themselves? Hindi po pwedeng mag-decide ang Senate kasi merong batas Kaya pareho sila magkakaroon ng issue. Ngayon kung sakali na halimbawa gumawa ng desisyon ng Senado sa bagay na yan, the person affected by the said ruling would always raise the issue before the Supreme Court and only there is then we know kung ano talaga magiging ruling. Pwede talagang pag-usapan pag maging bahagi pero pagka magkakaroon ng mga desisyon. Pero any deviation from the rule, talagang magkakaroon ng effect yan para ito ay magkaroon ng issue na may padala sa ating Korte Suprema. Ayun. Doon sa recent survey po, Attorney Romy Macano, na ang lumalabas maraming naniniwala na baka hindi talaga maging basihan ang mga ebidensyang ipepresent sa impeachment trial on the way the senators will vote. And I'd like for you to comment on that, please. Well, talagang yun naman ang mga senador naman alam naman natin na political, more over political rather than legal. Itong labanan ito dyan sa impeachment trial, kaya hindi yan sa dami ng ebidensya na ihaharap, kundi kung paano talaga yung political inclination ng ilang mga senador. Kaya hindi natin malalaman kung ano talaga magiging position ng bawat senador dyan. Marami dyan, yung mga siyempre panig kay Sara, they would vote on the basis ng kanilang paniniwala, pero hindi base sa legal talaga. Kaya kung halimbawa nga, hindi nagkaroon ng conviction, well, kahit hindi naman pwedeng i-appeal sa Korte Suprema, maliban na lamang kung mali ang interpretasyon ng threshold number na dapat na maging basis to convict or to acquit. So let's talk about the mathematical possibility, Attorney Romy Macano, that being the case na mukhang hindi magiging ebidensya talaga yung magdidikta sa botohan. Ang majority ngayon ay may 13. They need 3 more to get to the two-thirds number. Okay. Meron kayang makukuha pang 3, considering na marami sa kanila ang nagsasabi na kahit na balatan niya ako, Hindi ako lilipat. ang kulay Dito ko, lang ako. ang kulay ko ay ganun Yan, Peter, diyan mo makikita ngayon na
hindi legal na pinag-uusapan, di ba? Kita mo, hindi pa man wala pa bang ebidensya lumalabas. Simula at trial, yung mga nagsasabi na kahit balatan mo ako, hindi ako lilipat. So, ibig sabihin, wait up na ang pang Maynila, no? Pero silang pre-judgment on how they're going to vote. At kilala naman natin yung mga tao yan, from the prosecution and from the defense. Alam natin kung sino yung mga senador na panig sa ganitong... Ma'am, yung exact amount lang, kasi wala pa tayong yung mga actuations nila. wala pang pera. So, dyan natin nakikita ngayon na talagang ito is more of political rather than legal. Kasi hindi pa man nagsisimula ang trial, ay alam na natin halos kung saan pupunta ang vote ng bawat senador o ng ilan sa kanila. Ito yan. So it's next to impossible to get 16. I mean, for the now ruling majority to get an extra 3 to 16. Sa akin naman, as the trial goes on, para naman na yung ibang yung tatlo, yung magic 3 na yan, baka makuntisi din sila kung sakaling talagang malakas ang ebidensyang iaharap ng prosecution. Nagtataka lamang ako na napakadali ng dokumento. Puro pamili na lamang sila talagang malalakas na dokumento that will appeal to the 3 others or other additional senators and that will appeal to the people. Kasi malaking epekto kung ang tao, kung mararamdaman nila kung ano po magiging damdamin ng taong bayan kung sakaling lumabas ang mga ebidensya. Okay na po ito, ma'am? Ay, salamat po, ma'am. God bless po. Po. Sige po, ingat po, ma'am. God bless po. Salamat po. Kung maramdaman na nanganganib sila, doon natin makikita na ay napakalakas naman pala ng ebidensya, magagalit ng tao bayan kung hindi ako boto na ayon sa ebidensya. Huwag na natin pag-usapan yung konsensya nyo. Buto na lang. Minsan yan, nasa law din pa, hindi mo pa mapafind yung konsensya na yan. Basta, God knows. Hudas! God knows, hudas na say. Jeep lang pala ito. Attorney Romy, maraming salamat po ha. What a very interesting discussion. Yes, kaya sinasabi ko lagi yung siguro ba dapat na matandaan na yung sinasabi kong preventive suspension. Remember na si Jinggoy on a preventive suspension and there might be several or other senators who might be similarly situated. Tandaan nila na yung preventive suspension is not an interruption of service. In other words, kung preventively suspended ka pa lamang, hindi ka matanggal sa servisyo. Katunayan, hindi binibilang yan sa mga term of office, di ba? Yung mga term of office na nakatatlong taon na sa services. Kahit na nagkaroon ng preventive suspension, hindi yung daan para sabihin na interrupt ang kanyang service. Si Laila de Lima, hindi nga nagkaroon ng preventive suspension. Hindi pinasali. Oo. Hindi pinasali, no? Depende talaga yan sa magiging takbo ng Senate trial. And it's a very, very interesting na makita natin kung ano pa yung mga ibang mga dynamics dyan. And it's very interesting to have a discussion of the matter as the trial goes on. May paliwanag sa taong bayan. Paano nga ba nangyayari ito? Napakaganda ng program ninyo kasi ang taong bayan naniniwala nila ang both sides of the coin. Saan ka namin yan? Attorney Romy Maca. Isang malaking karanasan na maging bahagi lagi ng palatuntunan ninyo at magbigay ng liwanag sa both sides. Kailangan lagi ako, ang sa akin ay I'm only an independent observer. Wala akong sinasabing ganito kung ginoon, kundi kung ano lamang talaga ay yung maganda natin may paliwanag taong bayan sa bagay na ito. Good morning po, ma'am. Ma'am Melody po. Salamat naman. Salamat sa inyong dalawa. Magandang pagpalain tayo ng pong may kapag. Okay. Ano po, wala namang magre-reklamo kasi kung mag-overtime kami. Sabi ninyo papalik Alas 10:05. Tabayan. Short list. Balita Patas sa DZMM.
Time Entertainment. Born for happiness. CMM. Balita. Ngayon. Pamilya nanawagan si Senate President Win Gatchalian sa mga lokal na pamahalaan na palakasin ang mga programa laban sa stunting o pagkabansot ng mga bata dulot ng malnutrisyon. Ito ay kasunod ng pagtaas ng kaso ng stunting sa bansa sa unang pagkakataon sa loob ng isang dekada, kung saan umabot sa 25.3% ang bilang ng apektadong batang wala pang 5 taong gulang noong 2025. Ayon kay Senator Gatchalian, kailangang agarang kumilos sa mga LGU sa ilalim ng Early Childhood Care and Development Act para mapabuti ang kalusugan, paglobo at pagkatuto ng mga bata. Dagdag pa rito, may nakalaang bilyong pondo para sa feeding programs para matulungan ang mga batang nasa early childhood stage. Vice President Sara Duterte sinabing resulta ng palpak na intelligence gathering ang nangyaring pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City. Narito ang balitang kumpirmado sigurado at ni Radyo Patrol Zeus Legazpi. Zeus. Rika, sa pahayag sinabi ni Vice President Sara Duterte na nangyaring shooting incident sa San Jose National High School sa Tacloban City ay bunsod ng kakulangan ng pamahalaan sa intelligence gathering at pagsipat sa mga posibleng banta. Ayon sa Pangalawang Pangulo, inilantad ng pangyayari ang pagiging reactive ng pamahalaan na umaaksyon lamang kapag mayroon ng nasawi o nasaktan. Dagdag pa niya, katuwang ng pagpasok sa paaralan ang national security dahil dito makikita kung sino ang naki-influensya at humuhubog sa kaisipan ng mga estudyante. Dapat anyang magsilbing wake-up call sa pamahalaan ng pangyayari at dapat nang umaksyon ng gobyerno para maging mas ligtas ang mga paaralan sa bansa. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, CMM. Maraming salamat, Zeus Legazpi. Samantala, pinatibay na ang bagong pamantayan sa pagsasanay ng mga midwife o komadrona para mas maprotektahan ang mga nanay at sanggol sa bansa. Sa pagtutulungan ng Department of Health at iba pang ahensya ng pamahalaan, pinalawak ang kakayahan ng mga komadrona mula sa panganganak hanggang sa family planning, digital health at suporta sa gender-based cases. Layunin nitong punan ang kakulangan sa mga health worker, lalo na sa mga liblib na komunidad, at masigurong may dekalidad na serbisyong pangkalusugan ang bawat Pilipino. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Everbest from Everest. At yan ang mga balitang kumpirmado sigurado, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo. CMM. Balita. Ngayon. Kababayan. Kamagyayan ng mamayan. Balita at mamayan. Yan, tayo muna sasalo. Kami muna ni Ricardo po dahil alam niyo naman, mga nangangailangan talaga. Aray! Ay, headache, nagpaparamdam. Sabi, walang pera, walang pera. Tapos meron Kategoryang conventional, mobile at road categories. 8 grand at Christian Banyo. Exciting ang mga ganap ha dahil may dance fitness, meron tayo diyang supercar games, singing contest, palaro at mga syempre bonggang-bonggang parapol.
Pakikiligin din tayo ng mga sparkle artists na sina Andre Fajardo, Jennifer Maravilla. Kaya see you there mga kapuso. Nasaan ka man ay pwede mo pa rin mapanood ang Super Barangayan live update sa aming Facebook page. Ang Super Barangayan ay hatid sa atin ng Plana, Sangguniang Barangay 185, Caloocan City, Barangay LS 97.1, Forever, at Super Radio DZWB 594. DZWB, Balitang Tama, Balitang Totoo. Ayun na, nako, ito nga, ito yung mga sinasabi dito, yung sa, ito to, sa Iloilo may brass knuckles naman yung bata. Ginamit niya doon sa isang, estudyante rin, di ba? Oo. Attack din siya. Oo, tapos, siyempre, yung sa Cavite, yung nanaksak din, nanaksak naman, pumasok lang sa classroom. Tapos, siyempre, yung mga ibang estudyante nakaupo lang, tapos, sino lang yung inabot. Yun na nga, Oo, nang wasiwas. Wasiwas na saksak. O, napaka-alarming na nangyayari ito. Dapat maunawaan natin ito, Andres. Ito may epekto ba? Ito ba yung mental health issue? Among our children? Ito ba yung dahil sa exposure sa social media? Yes. Yan, kasi kahapon yun yung topic namin, di ba? Tama, Kahapon. Na parang, ano ba talaga? Ban muna sa mga bata. Total ban. For certain age. Pero sabi, safe cyber. Ako, sa ban pa rin ako talaga. Usapan natin yan. Nasa linya natin si Miss Lilian G. Isa po siyang psychologist. Ayan, Ma'am Lilian. Good morning po, ma'am. Good morning. Another balitaktakan day na naman. Grabe ang ganda ng topic. Saksakan. Nuance na talaga. Ganyan na tayo dati. Sige. Ang ganda ng topic natin po ngayon. Ma'am Lilian, meron, yung palang itong bullying ay 4 na klase. Iba-ibang klase bullying, no? Yung physical, verbal, relational, or cyberbullying. So, dito yung tatlo, malamang mas, pag nabasa sa eskwelahan, mararanasan mo ito. Relational, parang yung, nga ba yun? Parang inaano ka, yung sinisiraan ka ba? Parang gano'n? Oo. Yung parang sabihin, hindi ka kasama sa lunch group natin. O sasabihin, uy, tignan mo siya, ang pangit-pangit niya, hindi siya naliligo, gano'n. Deliberate siya, indeliberate. Gaano, Miss Lilian, kalala ang bullying para umabot sa... Well, ito, teorya lang ito kasi may teacher na, let's say, kunwari hindi dun sa kaso niya, pero meron bang threshold yung sobrang bullying ika nga para umabot sa ang isang bata ay sumabog ng gano'n maging violente? May ano? Kasi katulad yung Ma'am Lilian, di ba yung kanina binasa ko yung sa Cavite, yung pumasok bigla sa eskwela, nanaksak lang. Wala lang. Tapos yung sa Tacloban naman hukapon, yung namaril. Ano ba yun? Yung sabi nga ni Mark, may certain threshold ba, di ba? Kasi si Susan, ang ehemplo si Susan, sabi niya, siya naman lumaki sa bullying na pumbok siya, ganyan. Ako naman, mukhang pating daw. Sobra-sobra raw sa ngipin. Pero, I mean, ito, sabi ko, again, kanya-kanya tayong threshold. Sa akin, Ito po, may Ingat po, ma'am. God bless po. Lahat tayo nakatikim ng point, na certain level of bullying. Pero mayroon bang sobrang grabing bullying na para maging violente ka na? Oo nga, natuwa ako. Pati ako nga, di ba? Ayan, so na-drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat. God bless. Paalam po muna. Pansamantala tayo ay gagawa ng ibang video sa ating susunod na misyon. Paalam po muna pansamantala. This is Jam, the Filipino channel. Ang inyo pong lingkod. Paalam po. Pero may sasabihin ako, kasi tanong ni Mark ang ganan. Tanong ko dyan, resiliency factor ng isang bata. Hindi yan hangganan, hindi sa... Ano ba ang resiliency factor nila? Ikaw, ano resiliency factor mo? I'm sure iba kay Mark. Iba din si Mark sa akin. So, ang importante, yung so-called that is all depends